Hello mga tropa, and welcome po sa Tropa Tons. Ang ginto ay marahil isa sa mga pinakamahalaga at pinakaasam na metal sa mundo dahil ito ay simbolo ng kayamanan, kapangyarihan, at estado sa buhay. Dahil sa intrinsic na halaga nito, ito ay napakamahal at maaaring napakahirap makuha. Sa kadahilanang ito, iba't ibang teknolohiya ang ginagamit ngayon upang gawing mukhang ginto ang murang alahas, kahit na ito ay peke. Ang vinegar test ay isang simpleng at popular na DIY method upang suriin kung ang isang bagay ay gawa sa ginto. Gayunpaman, may mga limitasyon ang accuracy nito. Paano gumagana ang vinegar test? Ang purong ginto ay hindi dapat mag-react sa suka, kaya kung may makita kang pagbabago ng kulay o residue pagkatapos ibabad sa vinegar, maaaring magpahiwatig ito na ang bagay ay hindi purong ginto. Ang ginto ay isang napaka-stable na metal at hindi ito nagre-react sa oxygen, kaya hindi ito kinakalawang sa paglipas ng panahon. Dahil sa mataas na antas ng stability nito, hindi nagbabago ang kulay ng ginto kapag binabad sa suka. Pagdating sa reaksyon sa iba pang mga metal, dapat mong tandaan na ang suka ay likas na acidic. Batay sa kadahilanang ito, kung ilalagay mo ang anumang metal na bagay sa suka, kahit na sa maikling panahon, unti-unti nitong sinisimulang tunawin ang patong o gold plating sa iyong mga alahas. Ang ilan sa mga pinakamahina na metal sa kasong ito ay tanso, aluminyo, at bakal. Ang gold plate sa lahat ng mga bagay na ito ay unti-unting natutunaw at nag-iiwan ng itim o berdeng kulay. Kung iiwan mo ang mga alahas sa suka ng mas matagal, patuloy na magbabago ang kulay ng metal at maaari itong ma-dissolve. Ano ang mga limitasyon ng vinegar test sa gold? False negatives, ang ilang mga bagay na may gold plating ay maaaring pumasa sa test na ito dahil ang underlying metal ay hindi nagre-react sa suka. Panganib ng pinsala, ang paggamit ng suka ay maaaring makasira sa bagay, lalo na kung ito ay may base metals o mga delikadong bahagi tulad ng gemstones. Ang kakulangan ng katumpakan o specificity, ang suka ay hindi sapat na specific upang magbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa purity ng ginto kumpara sa mga professional methods. Para sa mas tumpak na pagsusuri, inirerekomenda ang mga professional methods tulad ng acid testing kits, density testing, o X-ray fluorescence. So mga tropa, sana po may bagong kayong natutunan sa ating video. If you like the video, kindly like, share and subscribe po sa Tropa Tons, and turn on the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman. Once again, maraming salamat po sa panunood sa Tropa Tons, and see you sa aming mga future uploads. Hanggang sa muli mga tropa!